Kahit daw po si Superman, mga kaibigan, ay hindi malulutas ang mga nakawan, katiwalian dyan po sa PhilHealth na nabisto po. Ha? Bagay, matagal lang nabisto ito. Wala lang talagang kumikilos dito, mga kaibigan. Ano po? Sabi ho yan ni, nung presidente na si Morales. At sinabi niya rin na meron dalawang Vice President ng PhilHealth na nakatalaga sa Mindanao o Vice Presidents for Mindanao ang kasama po sa mafia. Mafia ng Davao. Dati na yung mafia na yan eh. Kahit saan naman, mafia kumikilos eh, mga kaibigan. Patakbo ng gobyerno, parang mafia. At ayon ho sa PhilHealth pa rin, mga kaibigan, ano raw ang pinakamalaki, kaya nakakuha ng pinakamalaking nasandok. Ito pong Davao City-based Southern Philippines Medical Center o SPMC. Kasi daw yan ay lumilitaw na pinakamalaking ospital sa bansa. Ito ho yung tanong nating kagabi. Total naman gusto nyong bulat-latin ang lahat ng katiwalian, yung wag nyong iilagan, di ba? Ang hirap sa mga mambabatas, may mga iniiwasan pa. Sabihin na ninyong lahat dyan, total naman yan mawawhitewash din. Expected na ho yan mga kaibigan, walang mangyari dyan sa investigasyon na yan at walang makasuhan dyan. Itaga nyo sa bato. Ilabas nyo na lahat. Isama nyo na si Duque. Si Duque ang ang pinakamalaking kwanho dyan Pinakamalaking katarantaduhang nagawa dyan, si Duque. Pati opisina ng PhilHealth sa Region 1. Region 1, Ilocos. Saan pa ba? Ang building na ginagamit at inuupahan ng PhilHealth, mga kaibigan, ang may-ari si Duque. Pangasinan siguro, di ba? Yan po Ngayon, simple lang. Kung talagang totohanan ang pagsugpo sa korupsyon. Ito nga sinasabi sa akin ni Mayor Lima, nung mga huling nagkikita kami. Alam mo, sabi niya, kung ang gagawin lang ni Presidente Duterte, may masampo lang isa dyan, may pakulong. Baka sakali, wala nga Pinagtatakban pa nga mga kaibigan. Alin, yan sinasabi mong imbestigahan? Kalukuhan na yan. Cover up na ibig sabihin yan. Kumbaga ilang taon na ba tayo? Ako, senior citizen na tayo para maniwala pa tayo sa kwento ng Encantado Di ba? Mga kaibigan Ngayon, simple lang. Yung mga information pa lang na lumabas sa Senado, kung talagang interesadong magkaso, yung ombudsman sana kumilos na May ginagawa ba ang ombudsman? Mga kaibigan? Wala. Paano natin nasabi yun? Kasi yun ang talagang may mandate ang ombudsman. Kung tawagin motu proprio. Yun ngang nung araw kahit ngayon, pwedeng exercise yan ng ombudsman. May ganyang power ang ombudsman. Mandate nila yan, mandato nila yan. Information lang, mga kaibigan. Kahit wala ka pang tinukoy na tao na magnanakaw sa isang ahensya ng gobyerno, pwede nang kumilos ang ombudsman.
may napalathala lang kahit kapraso sa periodiko o nabanggit sa radyo, nabasa, napakinggan ng ombudsman, on their own, pwede silang mag-initiate. Moto proprio ang tawag dyan ng investigation. Paano nila gagawin ang investigation? Susulatan nila ang agency kahit wala silang hawak na dokumento, ang ombudsman. Naamoy lang nila na may katiwalian, lalo na ito, bulgar na sa Senado. Ano pa inaantay? Ang kapangyarihan ng ombudsman, susulat lang sa concerned agency at susulatan ang mga opisyal na sa palagay nila ay dapat nilang imbestigahan para yung mismong ahensya na yon, katulad ng PhilHealth at itong mga opisyales na ito, ay utusan nila i-compel ng ombudsman na mag-provide ng mga dokumento para sila makapagsagawa ng investigasyon. Kahit anong dokumento, pwedeng ipalabas yan ng ombudsman na hindi na nangangailangang ipon kunyari, di ba? Hanap-hanap ka kunyari ng ebidensya, hindi na kailangan yun. Mismo ang ombudsman pwedeng mag-utos, hoy, akin na yung mga dokumento. Saan nila ibabase? Dito lang, sa mga pinag-uusapan ngayon sa Senado. Tapos na boxing. Ano ito? Fact-finding committee. Anong DOJ? Hindi kailangan yan. Ang talagang totoo. Palibasa, hindi naman totohanan. Yung talagang sinasabi nilang bubuo ng team, mag-iimbestiga, wala yun. Yun mismo nagpapatunay na hindi totoo ang sinasabi ni Presidente Duterte na simoy lang ng corruption, tanggal ka sa pwesto. Hindi totoo yun, mga kaibigan. Dito, labas na labas ang baho Umaalingasaw na baho. Meron bang nakakasuhan dito, mga kaibigan? Wala. Hindi totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, moto proprio. Pwedeng mag-imbestiga ng kahit anong katiwalian ang ombudsman. Kahit wala silang hawak na ebidensya. Halimbawa ako, kahit anonymous, susulat ako, kung talagang tutupad sa kanilang mandato ang ombudsman. Paano? Ombudsman lang ni Presidente Duterte yan Hindi naman tunay na ombudsman yan Si Martires? Hindi. Imagine, ang ombudsman, constitutional body yan. Kung talagang tapat yan sa panunungkulan niya, yan si Martires na yan. Palibasa nga, hindi. Pero kung yan ay totohanang tapat sa kanyang pagsiservisyo sa bansa, sa mamamayan, sa kanyang mandate, constitutional mandate, mga kaibigan, ginawa na sana niya yung trabaho niya. Moto proprio ang tawag dyan. Hindi na kailangan ng kahit sino. Inform mo lang, may mga magnanakaw sa PhilHealth. Magsabi ka lang na isa. Yung katulad ng ginagawa nila, nagpapadala ng pera yan dun sa Davao, sa ospital doon. Wala namang pasyente ng COVID. Tapos ang laki ng pondo. Sipin ninyo, kikilos na. Di ba?
Susulatan na yun. Patingin nga, nung budget na binigay nyo ron sa ospital na yun, na meron 10 higaan, na wala naman pasyente ng COVID, ang laki ng pondo. Ganun lang kasimple. At hindi pwedeng hindi sumunod ang opisyal na hinihingan o sinulatan ng ombudsman na mag-provide ng information. Bakit? Automatic kaso ka. Mga kaibigan. Ba't walang ganon? Ba't ang daming cheche-bureche? Paano? Hindi naman ombudsman na yan. Ang ombudsman, once na naitalaga ka dyan, katulad ng COMELEC, Supreme Court, hindi ka na dapat beholden kung sino man yung appointing power mo. Kung sino man yung presidenteng nag-appoint sa'yo. Proseso lang yun ng batas. Pero, pag yan ay constitutional office, wala ka ng pananagutan doon sa nag-appoint sa'yo. Ang pananagutan mo ay nasa saligang batas. Hindi ka na niya pwedeng tanggalin dyan. Pwede kang maniobrahin. Pero garapal na, mahalata na sila. Kamukha ng ginawa nila kay Justice Sereno. Ano ginamit nila? Si Cowaranto. Lahat na lang Cowaranto. ABS-CBN, Cowaranto. Mga kaibigan. Yan ang totoo. Walang hiyalang talaga ang mga napupwesto, kadalasan. Constitutional office, sipin mo, nagpapagamit sa executive. Co-equal branch of the government yan . Hindi ka pwedeng pakialaman sa desisyon mo. Paano? Nagnanakaw din. Diba? Yung mga may kaso, hinihingan din ng pera. Alam ko biktima ako Naghain na ako ng reklamo dyan Tapos bablankohin ka na nila. Hindi ka na pwede mag-follow up. Binago na nila. Bakit? Ginagamit pa nilang kasangkapan ang panawagan nila sa publiko na tumulong kunyari para malutas ang korupsyon yung ombudsman. Matagal na natin sinasabi to. Pero hindi. Ginagamit nilang asset. Dito sila sa publiko kukuha ng impormasyon para makapag-extort ng pera doon sa mga dapat nilang idemanda. Ang Sandigang Bayan naman, ganun din ang trabaho na niyan. Walang hiya na lahat. Mga kaibigan, huwag mo sabihin, si Bong Revilla nakalaya, sila Bong Revilla, sina Jinggoy Estrada, nakalaya yan. Nang walang pakialam ang presidente, huwag kayong maniwala na impluwensyahan yan. Mga kaibigan. Kayo maniwala. Anong klaseng ombudsman niya, si Martires? Wala pa tayo na balitang nakasuhan ito. Nung minsan dumaldal, ano sabi natin? Naniniwala ba kayo dyan? Huwag kayo maniwala. Itaga nyo sa bato, walang mangyayari. Kailan lang ito ilang buwan lang nakakaraan. Tungkol din yata sa issue ng PhilHealth. Wala naman, di ba? Nangyari. Yung investigasyon na yun, tactic ang posisyon. Kasi, napapahiya sabi kasi, si Imoy lang Si Imoy lang, ba't nandiyan pa si Duque? Hindi lang si Imoy yan Umaalingasaw yan si Duque. At hindi siya kasali sa investigasyon ng Senado, dito po sa pagnanakaw dyan sa PhilHealth. Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng... Hindi ba, katulad nung sinasabi natin, yung sa GSIS, nung malapit na snap election, nagbaliktaran na yung mga assemblyman na nagpapanggap na oposisyon. Mga kaibigan, ibinuko namin yan sapagkat nung kauupo ni Mrs. Aquino, nag-aagawan sila sa pwesto. Nag-uunahang mabigyan ng pwesto sa administrasyon ni Mrs. Aquino. Nagkataon, dumulog sa amin ang mga empleyado. Nagkaisa ilang mga broadcaster at newspapermen para ipaglaban ang mga government employees dahil nga po sa pag-utang nitong mga taong ito, lumalabas parang suhol sa kanila yun para iwanan nila ang oposisyon. Ha? Sa kapalit ng pag-utang na walang collateral sa GSIS. Hindi naman sila miyembro eh. Ang GSIS, pera yan ng mga pangkaraniwang empleyado ng gobyerno. Mga kaibigan, na naguhulog dyan. Kamukha ng ginagawang kahayupan sa PhilHealth. Mga kaibigan, sipin ninyo. Diba? O pinaglaban namin niya hanggang dumulog kami sa Korte Suprema nung ayaw kaming bigyan ng listahan kung sino itong mga dapat mabulgar na mga miyembro ng Batasan Pambansa na nagsiutang sa GSIS. Ang dami niyan. Yung iba patay na. Marami sa kanila patay na. Pero ngayon, yung iba buhay pa. Nagbo-broadcast pa nga yung isa eh. Hanggang ngayon eh. Dating assemblyman yan. Kinatigan kami ng Korte Suprema. Ha? At yun ang naiambag namin na katarungan para sa mga empleyado ng Batasan Pambansa. At ngayon, kung walang gagawin dito sa kaso ng PhilHealth, ewan ko kung meron pang lilitaw na abogado kamukha ni Attorney Rick Balmonte para makasuhan itong mga taong ito. Dahil kung aantayin natin itong mga ito, lolokohin lang tayo. Mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, ito tungkol sa PhilHealth. Di ba? Meron akong nabasang article eh. Sinulat ito ng isang veteran newsman. Katunayan eh, dati itong bureau chief ng isang malaking babasahin. Asian magazine ito. News magazine na parang katumbas ng mga Newsweek nung Time magazine. Yan. Ito naman sa Asia Week. Kung di ako nagkakamali. Veterano ito, kilala ito at naging presidente ito ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, yung FOCAP, na binubuo ng mga foreign newsmen na nakabase dito sa Pilipinas. Naging presidente siya noon, kung di ako nagkakamali eh. O kung hindi man siya ang founding president, pero naging pangulo siya noon. Hinahanap ko yung artikulo niya eh. Patungkol dito sa PhilHealth, mga kaibigan. Nawala nawala Hindi ko yata na i-clipping. Mga kaibigan, sandali Bigyan nyo lang ako ng konting oras. Nahanap ko eh. Hindi. Ito. Ang pamagat PhilHealth mess. Hindi ko alam
kung saan ito lumabas. Pero ngayon, siya po ay publisher, editor ng Weekly Biz News Asia. Dati siyang bureau chief dito ng Asia Week magazine. Ang punay niya, sabi niya, incredible incompetence and large-scale corruption. This is the situation at the country's leading health insurance agency, the state-run Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. The top management of PhilHealth appears to me like a big-time criminal syndicate, systematically pillaging and plundering a la Genghis Khan, an agency that has an annual money of 150 billion. Sipin ninyo, ang laking kwarta nito pala. Isang taong palang budget nito. Pera nito, income nito, 150 billion. Reports say as much as 15 billion has been plundered. Pero lumalabas ngayon, di lang naman 15 billion eh. Napakalaki. Paano mo sasabing ubos na yung pera ng PhilHealth next year? Kung 15 billion lang. Itong 15 billion, ito pa lang yung nabubuko ngayon. Diba? Kasi itong sinandok nila sa panahon ng pandemic, hindi pa yan pwedeng mai-report ng COA eh. Lalabas pa lang ang report nito next year eh. Mga kaibigan eh. Halimbawa, ang COA report kasi lumalabas yan annually. Kung 2020 ngayon yung pandemya eh, lalabas ito sometime in 2021 pa, mga kaibigan. Masyado kasing mahaba ito. Hindi ko na lang sa ibang araw na lang natin ituloy ang pagbasa. Pero, mga kaibigan, itong PhilHealth, sinasabi naman ngayon nitong si Morales, yung presidente, kahit daw si Superman ang paupuin mo dito, baka hindi niya kaya. Para ayusin yung mga katiwalian. Ang sinasabi niya, di ba siya rin na nagbanggit na merong 20,000 na kaso ng fraudulent transactions na nagsasangkot sa 4.5 billion funds. Hindi ba ito yung kwan? Ito yung mga 130 years old na. Mga kaibigan, nakaipon kami ng mga kaso at pinoprocess namin ito, pero information system pa rin ang malaking bagay dito. Walang madaling solusyon dito. Kahit si Superman, paupuin mo dito, baka hindi niya kaya eh. Gago pala kayo eh. Sipin mo, nandyan na kayo eh. Alam nyo, ito lang naman ang proseso sa corruption. At dapat ito, alam ninyo, simple lang yan, mga kaibigan. Kahit papano, alam natin yan kasi naging instrumental tayo sa paghahain ng mga kaso sa ombudsman. Hindi isang beses, hindi dalawa. May ilang beses na instrumental tayo dyan. Ito mga kaibigan, simple lang eh. Itong mga lumabas na information sa investigasyon ng Senado, kung ang gusto pa nating mangyari, magtatayo ng, eto di ba, pinagsasasabi, marami pang pinagagawa sa akin si Presidente dito kaya hindi ako makapag-resign Yan sabi ni Morales. May pinagagawa pa pala sa kanya. Anong ginagawa mo? Susunugin mo yung mga dokumento. Sisirain ninyo. Pero ang talagang proseso, mga kaibigan,
sa anti-graft. Ito nga, plunder na ito eh. Bilyon-bilyon na ito eh. Ha? Napakalubhanan ito. Mga kaibigan, kawawa ang mga taong umaasa na pagdating ng araw na sila'y nagkasakit, merong tulong na manggagaling sa PhilHealth para kuberan yung pambayad nila sa ospital. Sa totoo lang, di ba? Automatic na ngayon ang senior. Wala ka nang babayaran dyan, di ba? Automatic membership na. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang siting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah. Ang dami pong pumapanaw ngayon mga kaibigan na nakakalungkot ni hindi ka tayo makadalaw, di ba? Hindi mo masulyapan. Pumanaw na rin po itong isang veteran broadcaster na nakasama rin natin sandali sa pinanggalingan nating himpilan nung kami nasa A-Tri Media. Si Neil Ocampo. Si Neil Ocampo naging
anchor ito ng DCMM, di ba? Matagal. Ang programa niya tanghali eh. Oh. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yata, kung di ako nagkakamali. Noon nandun siya sa DCMM. Wala siya ron, nalipat sa DCRH. Pagkatapos, mga 3 years ago, 3-4 years ago, nagkasama kami dun sa A-Tri Media kay Miss Kay Dacer. Pumanaw na rin po pala kanina ko lang nabalitaan, may nagbalita sa atin, sa edad na 62. Siya yung yung gumagaya ng maraming boses, di ba? Boses nila Erap, kung sino-sino. Binabalita lamang namin sa inyo, sumakabilang buhay na rin sa edad na 62. Sinil, ito yung mga kasabayan ko nung ako'y nagsimula sa radyo. Tsaka si Tony Salaw ng Radyo ng Bayan, yan, mga sparring partner yan. Matagal magkasama talaga. Simulat sa pool, magkasama na yan. At nakikiramay din po tayo sa pamilya ng kaibigan nating matagal nang pumanaw, si Ruben Espinosa, senior, yung magaling na musician nito at napakabait nito sa mga musician. Nung nabubuhay yan maraming tinutulungan na mga musician. Kaya marami malapit sa kanya. Pupunta kami, nagtayo siya ng isang maliit na bar. Pumanaw na rin pala yung kanyang byuda na si Ginang Karing Espinosa. Nakikiramay tayo sa pamilya nila. Kilala ko rin yung mga anak nito At yung kapatid ni Ruben, si Rudy, kilala ko rin yung kumakanta rin yun nakikiramay kami sa pamilya ni Mrs. Karing Espinosa, ang may bahay ni Yumaong Ruben Espinosa rin. Pareho na silang wala. At ganun din po, ang isa ng nating kaibigan na musician, yung kanya namang ina, pumanaw na rin. Si Ginang Evangelina Guevara ay pumanaw na rin po, mga kaibigan. Siya po ay nanay ni Erwin Guevara, musician. Si Erwin, kaibigan natin yan. Actually, yung tatay ni Erwin, naging kaibigan ko rin nung ako'y nagko-cover sa airport. Panahon ni Mrs. Cory Aquino. Nasa airport po ako noon. Yung tatay niya, examiner ng Bureau of Customs Si Ginang Evangelina Guevara po ay pumanaw na sa edad na 87 years old. Nakikiramay tayo kay Erwin at sa kanilang mga pamilya na naulila ni Ginang Evangelina Guevara. At ito naman ang reaksyon ng kaibigan nating si Hector Fonasier na nasa New York. Sabi niya, totoo ang sinasabi mo about Mayor Lim. Wala akong natatandaan na anumalyang nasangkot siya mula pa sa panahon ni Mayor Villegas hanggang siya na ang maging mayor. Ang nanay ko ay dating empleyado ng ospital ng Maynila at marami daw siyang benepisyong natatanggap noong si Mayor Lim ang namumuno ng lungsod ng Maynila. Natatandaan ko pa nung sinugod siya ni dating Vice Mayor Cabigaw sa WPD headquarters patungkol sa dispersal rally ng mga Marcos loyalist. Andun ako nung time nang sugurin siya ni Vice Mayor Cabigaw at nasa office ako ng dating WPD Deputy Superintendent na si Edgar Dula Torres. Di ba Edgar Dula Torres yan? Si Dugo.
na tiyuhin ko sa mother side. Pinag-ayos sila din, Mayor Lim at Kabigaw, at si Edgar Dula Torres ang namagitan. Mabait yun, si General Dula. Ang tawag dyan, si Dugo Diyan sa Manila Police mga kaibigan. Mabait din o yun. Alam mo ninyo, si Hector Ponasier, itong nagbigay ng kanyang mensahe, taga Maynila yan talaga. Diyan pinanganak, diyan lumaki. At yan umuwi dito, nagkakilala kami kasi nga sa pakikinig sa atin, nagkakilala kami nung siya'y umuwi kasama ang kanyang may bahay. Nasa New York yan. Alam nyo, si Mayor Lim, napakaraming kupang mga magagandang karanasan na may kukwento lalo na sa buhay niya. Si Dolphy lang si Dolphy. Kinuwento sa akin ni Dolphy nung araw. Alam mo ba yan saan niya si Fred? Si Freddy, tawag niya dyan Freddy. Si Freddy. Alam mo yan, meron yatang nagbanta doon sa pamangkin ni Tito Dolphy, si Ray Bayona. Mga kaibigan. Ito si Dolphy, pumunta madaling araw sa bahay ni Mayor Lim, kumatok. Nagbukas ng pinto si Mayor Lim. Pulis pa nun si Lim panahon pa ni Villegas yun. Sabi raw ni Mayor Lim, pare, mukhang importante yung lakad mo dahil 10 oras ng gabi ito Sabi gano'n. Oo, pare, tungkol dito sa pamangking ko, ganyan-ganyan. At may idinulog daw na problema rin si Dolphy kay Villegas, mga kaibigan. Kay Mayor, kay Yeba. Yun ang yun ang boss ni Mayor Lim yun ngayon, ang ibinigay na parang tutulong kay Dolphy, sasama-sama sa kanya, si Mayor Lim. Kinuwento sa akin ni Dolphy. Ngayon, kasama niya si Mayor Lim, dahil magkakilala naman sila, pareho silang taga-Tondo. Sinama raw ni Dolphy sa nightclub, si Mayor Lim. Nightclub nung araw, dyan sa Dewey Boulevard. Yung Bayside yata yung pangalan, Bayside. Alam niyo yung mga nightclub nung araw dyan, pagka nag-table ka ng babae, yun? Parang taxi. May metro, per ora ang babae ron. Pagpalagay nyo na nung araw mga 20 pesos hanggang 50 pesos per ora. Naku, laking pera nun. Diba? Si Mayor Lim, di naman daw umiinom. Sabi ni Dolphy. Sabi raw niya, kumuha ka na ng kapartner mo, ka-table. Sabi raw ni Mayor Lim. Kasi sila lahat may kapartner na. Si Mayor Lim wala Tahimik lang daw si Mayor Lim. Sabi raw sa kanya, pare, magkano ba yung binibigay mo dyan? Sabi raw ni Dolphy, 50 pesos. Pwede ba sa akin mo nalang ibigay, uwi ko na lang sa misis ko. Doon makikita mo mabuting tao si Mayor Lim, di ba? Imbes na siya lang ang liligaya, gusto niya yung pamilya niya, di ba? Yun ang makinabang. Mga kaibigan. Si Dolphy, sarap din magkwento niyan mga kaibigan Kaya nung kumain kami nung 3 minsan di ba? Sabi ni Dolphy kay Mayor Lim, akalain ba pare, makuha tayo nito? Isipin ninyo yan. Nakilala ko si Dolphy sa radyo tumawag lang yan. Yung napapakinggan nyo rito na boses niya. Ito naman galing kay Mimi Balejo, mensahe rin.
para kay Mayor Lim. Sabi niya, my sympathy for the passing of your good friend, Gat Alfredo Lim. Obviously, I could not send condolences to his family, but through you. His death comes when all that he stood for tends to go with him to the grave. Love for his country and everything that it represents. Rule of law, as you always reiterate. Fight for endemic criminality. Fight for the welfare of the less fortunate. Decency and peace through all this chaos. May he rest in peace, but I doubt he was really at peace to meet his Creator, knowing he will leave his beloved country in chaos. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Francisco Duque